Magandang umaga, mga kababayan. Ako'y umiiyak para sa isang barangay chairman na vlogger. Una, sapagkat nalalagay sa balag ng alanganin yung buhay naming mga vlogger. Number 2, konektadong klaro sa politika. Kasi habang pagkabaril sa barangay chairman na ito na Duterte vlogger na kakampi ni Duterte o diehard Duterte supporter, ay binaril siya habang nagla-live sa bahay niya. Dumaan yung kutsing pula at pakita ko sa inyo mamaya. Pero bago siya pinatay, ilang araw na niyang binabanatan si Mayor Joseph Cagas ng Digo City. Kaya Mayor, kahit nagpalabas ka pa ng 1 million reward para sa mga mahuli yung kamatayan, ikaw po tinuturo ko na papatay nito. Walang ibang interesado nito, Mayor. To hell with you, Mayor. Itong si Mayor Joseph Cagas, congressman ito dati. Pumirma ito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya, hindi naman ako maniniwala na isa sa ituturo nila na baka galing sa aking kababayan na si Tata Sala, na mayor ng katabing bayan na Santa Cruz, Davao del Sur. Kasi pro Duterte ito Duterte supporter si Tata Sala. Kaya ikaw, Mayor Joseph Cagas, marami na pong patayan na nangyari dyan sa iyong bayan, sa iyong siyudad. At walang ibang suspect hanggang ngayon, walang nahuli. Walang ibang may kakayahang pumatay dyan, kundi mga Cagas lang ang pwedeng magpapatay. Ay nako, kilala po kayo na kurap na pamilya kasi ang tatay mo ay nakasuhan po sa Napoles. Mayor, kahit ikaw nagpalabas ng tinatawag na pabuya, kung sino makahuli, ay ikaw pa rin ang tinuturo ng ebidensya. Kasi ang ebidensya na binabasihan ko, number 1, yung mga ilang series ng live stream ni Kapitan Dodong Bukol Jr. 52 anyos. Barangay chairman po siya ng Barangay 3 de Mayo dyan sa Digo City. So, ngayon, ikaw ay kano-ano ka ba ni Kano-ano ka ba ni Douglas Cagas? Tingnan natin. Hanggang ngayon kasi mga hari-hari dyan sa Digo sa mga Cagas eh. So, anak pala si Joseph Cagas, anak siya ni Douglas Cagas. Na pinakasikat pero patay na ngayon si Douglas Cagas. Mayor Joseph, Mayor mag-live stream ka. Ipaliwanag mo sa mga buong Pilipinas. Hindi lamang Digos ang involved dito. Buong Pilipinas kasi press freedom ang tinira mo. Paano mo sasabihin na hindi ikaw at walang ibang tao? Kasi nangyari po yan bago namatay po bago binaril habang nagla-live stream si Barangay Chairman Dudong Bukol Jr. ay lagi niyang tinitira na yumaman ito si Joseph Cagas, Mayor. Kasi nag-loan siya 1.5 billion mula para sa bayan nila. At biglang yumaman ng todo si Joseph Cagas. Yan ang tinuturo niya. Binibira niya halos araw-araw sa live stream niya. Kaya
Sa totoo lang, ito, I'm saluting Dodong Bukol for being an active community fighter, fighter for justice, fighter for truth, at laban sa mga korap na opisyal kagaya ni Joseph Cagas, Mayor Joseph Cagas. Bakit ka naman hindi mo pinaliwanag sa mga taga-Digos? Bakit ka umutang? Tapos yung mga, siyempre hindi aprubahan ang utang kung hindi aprubahan ang mga konsehal mo. Ibig sabihin, hawak mo sa liig mga konsehal. Good morning na lang sa inyo. Ingat lang tayo lagi nito. So, but the better way of doing this is, habang buhay pa kayo, ay mag-live stream na kayo, sabihin nyo lahat ang gusto sabihin. Ito, mag-iwan ito ng isang punla atong pagkapatay kay Dodong Bukol. Firm supporter siya ni Sara Duterte. Tapos ito naman si Joseph Cagas ay pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. Siya lamang ang kaisa-isang mayor sa Davao. O maliban pa iba, meron pa atang iba. Pero siya prominente na pumirma sa impeachment laban kay Sara Duterte. Imposible naman ito na Duterte na papatay nito. So, yan ang So, ngayon, basahin ko yung mga nag-comment. Ano ba yung mga tanong? Pilipan Andulong, wala pong kwenta yung tanong nyo po eh. Kuya, bakit ka napakalbo? Ano ko napakalbo ako? Kalbo naman talaga lahi ko. Tom Araneta, ingat lang brother, as they have no more fear of the Lord. Sa mga na humingi pa ako ng divine intervention, yung mga taong killer dapat patayin na rin ng Diyos. Morning sir, sabi ni Mimi Authority. So ano dapat ang gagawin natin ito para matigil na itong Sa petty forms, tingnan ko kung makontak ko si Joel Torre. Petty forms, pwede niyo ba tulungan? Ito ang kapitan. Si Joe Torres pala, hindi Joel Torre. At tinatawagan ko si Joe Torres, Petty Forms chairman. Hindi sumasagot eh. Mr. Joe Torres, hindi ka sumasagot eh. Tingnan natin ang petty forms na to. Ito dapat ang makatulong petty forms eh. Ang petty forms, ano ba ibig sabihin petty forms? Presidential Task Force on Media Security. Ang pinakaunang happy nito ay yung kumpare ko, si Joel Egco. Si Director Joe Torres nga. So anyway, i-follow up na lang natin. Tatanungin natin siya kung anong action ng petty forms. Ang vlogging po at saka dating mainstream media ay walang pinag-iba. Pareho lang po yan. Ako dati po akong editor ng People's Journal Tonight. So, nag-vlogging ako ngayon kasi po mahal na mahal ko po yung tinatawag na press freedom. At sa press freedom po, ang ating laging binabanggit ay yung mga nagre-report tayo sa mga katiwalian sa gobyerno. So, yan ang dahilan kung bakit maraming mga nagmamahal sa bayan ay ang kanilang panlaban lamang sa kanilang dinadasal lagi
na sa pamamagitan ng kanilang pagsisiwalat ng katarantaduhan na ginagawa ng mga kurap sa ating bayan ay nakakatulong kami sa bayan sapagkat matatakot, ang ibig namin sabihin ay nilalabanan namin ang mga kurakot. So Pastor Rodi Rabi, ipagdasal natin itong kasama natin, kapatid natin na nakipaglaban para sa katotohanan, si Barangay Chairman Dodong Bukol Jr. na binaril habang nang live stream. Ang problema ng live stream niya ay open. Joe Torres. Diyan lang, tanongin si Torres. Sergio. Hello, good afternoon po. Ay, good morning. Oo, Sergio. Oo. Magtatanong lang ako, ano sakop ba ng PT Poms itong yung vlogger na barangay kapitan sa Davao Digos na pinatay habang nagla-live stream kagabi? Davao City, sa Digos City, Davao del Sur, habang nagla-live stream, pinatay, binaril. Oo. Hindi ako sa pagadian. Mo ba? Sige mo, nag-report na ako. Napakano lang kung ang mangutana na ako, nag-live stream ako karon. Tatanong lang ako, tagalogin mo na lang na ano bang nito, sakop ito ng PT Poms, itong na to, sitwasyon na to? Kung media siya, oo. Hindi sa media, barangay chairman siya pero nagla-live stream araw-araw. Ang background kung bakit siya binaril, araw-araw niya binabanatan si Mayor Joseph Cagas sa nag-loan sa bangko na 1.5 billion tapos yumaman. Yan ang kanyang pinakinggan ko kanyang live stream. Pwede yan kung kasi pwede nating isama sa investigasyon. Kasi siya freedom of expression and opinion. Oo. So, gano'n. Anyway, balikan na lang kita, no? Sige, follow up ko na lang. Kaya sa akin yung pangalan. Sige. Ipadala ko. Ko doon sa aming investigator. Sige. Mga listener ko, ito, ipakita ko na lang siguro. Ayun ang aking mga kaibigan sa PT Poms, sila may in-charge ito at nangako siya bibigay ng aksyon. Pero pwede ba kita i-share sa magsalita ka lang? Paano yun? I-share kita sa aking live stream ngayon din. Habang dyan ka. Pwede siguro magdadayal ako sa iyo ulit kasi naka-cellphone ako. Dadalhin kita sa PC ko. Okay. Tatawagan natin si Mr. Joe Torres na chairman ng PT Poms. Ay nako. Patay.
Ay, namatay lang ako ha. Namatay lang ako pero siguro may connection ito. May umaatake sa akin. Nevertheless, itatawagan ko po si tatawagan ko si Mr. Joe Torres, yung director ng executive director ng Philippines. So, ito, antay na natin siya. Ay, may inalive muna kita sa kwan. Sa aking ito po, makita niyo si Mr. Joe Torres. Kapareho ko yung Bisaya ito. Ngayon, ang tatanong na natin siya kasi siya po ang hepe o chief ng tinatawag na PTFOMS or Presidential Task Force on Media Security. Meron tayong peculiar na dito na circumstances na ang pinatay na ng live stream ay barangay kapitan. Pero araw-araw siya ay nag-criticize sa mayor nila sa Digos City na naka-loan ng 1.5 billion sa bangko tapos biglang yumaman. So, yan, ang tatanungin natin siya kasi namatay siya kagabi, alas 8 kagabi. At binaril siya habang may nagla-live stream. Tapos, papakita ko rin dito para makita mo rin. Pero nais ko muna hingi ng kan mo ang iyong comment sa pangyayaring ito. Sergio Torres, pasok po. Marami kong mga subscribers dito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na at medyo nasa labas po tayo ngayon. Nandito tayo sa area ng Mindanao. At ito lang po tayo kasi tinawagan tayo ni kasamang Sir Toto. Kaya yun nga po. At nabanggit naman po sa atin kung ano yung pangyayari. Titingnan po natin, kukunin namin yung mga detalye, lalong-lalo na yung pagkapaslang kahapon. At kung ito ay pinaslang siya at ang kadahilanan ay dahil sa kanyang expression ng freedom of ng kanyang practice ng kanyang freedom of expression at saka opinion din pwedeng magiging covered po yan ng mandato ng Presidential Task Force on Media Security. Sige, bali, supplyan na lang kita. I will not hold you long. Marami ka pa importante gagawin. Bibigyan kita ng mga links ng mga footages, mga videos about the actual killing. Yes, Sergio, thank you Sergio Torres ha. Taga kwanto siya, taga Zamboanga del Norte. Di ka ba karon sa Zamboanga? Di ako karon dapit sa Del Sur. Sa Del Sur. Sige. Daghang salamat. Daghang salamat po. Okay. So, iyan po si Sergio Torres. Kasama ko siya sa media pa ako. Siya ito, nangako titignan niya ang buong kasong ito. At ito, papakita ko na sa inyo yung screen ko na sa inyo yung pang-actual na pangyayari. Ito po. Henry Labador. Yan. Lapu-lapu yan. Yan, pulang putsi. Tapos makita mo, may lalaking lumapit sa kanya. Nagbigay ng ID na napulot sa kalsada. So, pinanawagan ni Kapitan Bukol Jr. o Dudong Bukol yung kung sino may-ari ng ID. So, pakinggan natin ulit. Yung nakita yung kutsing pula, yan po yung suspetsa namin dyan sumakay yung killer. Pag pumunta kasi doon sa open field kasi bukas linya, bakod. Tapos from the bakod, doon sa binaril. Ang galing naman ng nagbaril na yun, ang layo-layo, medyo mga 20 meters. Okay. Ito po. Yan, pulang kotse naman. Muna nakita mo ni Pitaka. May mga bodyguard din si Kapitan. Kinsay tagiyan kinsa may Janry. Sino may-ari nitong si Janry Labador ng ID. Yan ibig sabihin kinsa tagiyan Yan. Sir Janry Labador. Yan, binaril siya. Ay. Ayan, nakatakbo pa si Kapitan, no? Nakatayo pa.
May dugo ang katawan. Tabang! Tabang ibig sabihin, tulong. So yan po, ulitin natin po para mapanood nyo. At least hindi naman karumal-dumal ang... Lapu-lapu niya. At tumis akong sawaran. At tumigigpit. Pinakuha ng parcel dito sa akong pagmamahal. Mo ni nakita ni mo ni pitaka. Lagi ano mo dalang. Kaniya. Kinsay tagiyane kinsa may genre. Labador. Sir Genre Labador. Yan. Yan ang nangyari kay Kapitan. Tabang! Lapu-lapu. Tabang ibig sabihin na tulong. So titingnan natin ibang kuha. Ito naman kuha ay ito naman, tingnan naman natin itong isa. Ayan, ito si Dudong Bukol. Pagbalo siyang amigo, pang! Pilde! Pag gaganti ng kanyang kaibigan, pang! Talo. Di ko sabihin ng tang. Kanyang sinabi gano'n eh. Pilde. Talo daw. Magdidebate na lang. Lamay mga city council, nagawa kay lami debate ni, pildi maga, bilyan maga, way lami. May hinahamon siya na mag-live stream, debate sa live stream. Kana mga kaubanan yung mga city councilor ngi. Okay mo Yung mga kasamang mga city councilor. ang mayor. Ikaw, Mag-live Mayor. din eh. Mag-live tayo. Mag-live. Live. Tumago niya, di man yung matubag sa mo. Hindi ka ba kakasagot? Siguro pag nag-live tayo, sabi niya mas magaling pa si BBM nakasagot. Si BBM ni tubag na. Ay pa si BBM, napa-explain gamay. Si BBM nag-explain pa kahit konti. Pero ka na si Yormewa pa yun. At tinitira si Mayor Joseph Cagas. Si Mayor hanggang ngayon hindi pa nag-explain patungkol sa araw-araw ang tinitira niya 1.5 billion na loan ng city. Na biglang dumami ang gumanda, may bahay ata o basta gumanda ang buhay ni Mayor. Ano naman ang wala po kayo lami, wala pa pinapes, bilya naman ka kuha naman ka lang. Pildi mga pildi, lami. Wala naman ka, wala may mutuo naman Ngayon, parang ini-insulto niya. Ito, pa, ni daw, punta ka. Big sabihin, hindi naniniwala si Kapitan Bukol na nanalo si Mayor. Sabi niya, talo ka. Bakit naniniwala ka ba na nanalo ka sa eleksyon? Lagi ano mo dalang. Kaniya. Ayan. Kinsay tagiyane kinsa may genre. Labador. Sir Genre Labador. Yan sinamaan na siya. Gano'n na ka-delikado ngayon ang buhay natin sa ilalim ni BBM. Tama. Ano ba ng PNP chief? Walang kwento ay PNP chief siya narkates. Asa na mga polis mo? Ayan. Kawawa naman si Kapitan. Ayan Doon binaril, gipusil. Nakita ninyo kung paano siya pinatay. Delikado na po mag-live stream ngayon. Wala na, patay na si Dudong.
Yung minute na patay na si Dudong. Ito na. Apat na. Ang happy sa Juan? Oh. Ay, baby. Asan mo si Juan? Tabang mo! Habang, tulong. So nakalagay dito, dead on arrival sa ospital si Barangay Kapitan ng 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur. Ang pangalan niyang buo ay Oscar Dodong Bocol Jr. Matapos itong barilin ng hindi kilalang mga suspect, mga tao hindi na suspect, yung bumaril hindi lang makilala. Habang nagla-live stream sa kanyang Facebook ngayong gabi, November 25 kagabi. Matatandaan na naging maugong ang pangalan ni Kapitan Dodong Bukol. Sapagkat po tinitira niya si Mayor sa mga korupsyon ni Mayor. May mga tinitira siya na mga poste, mga traffic lights, mga electric lights. Yun mga tinitira. Pakinggan natin. Ito po si Dodong habang nung buhay pa siya. So, ini-entertain niya yung mga dumadaan sa kanya, humingi ng tulong. Pakinggan natin, tingnan natin si Dodong nung buhay pa siya. Ha? Salamat kayo. Use clothes. Dinonate kay Kapitan. Use clothes. Salamat kayo. Ito ni Hatod. Ako mismo mo Hatod na ni. Siya daw maghatid ng mga tulong. Basa pa yun sa ulan. Ang kinsa nigikan? Imo nigikan? Salamat kayo. Nag-donate pa yun, no? Salamat juga kayo. Nag-donate tabang. Nag-donate ng mga Ha? So, tingnan What do you do for a living? I run the bank. Kap, siya nahitabo karon kap daghan ang nagsakay na mga nitabang sa imuha. Wa ba ka mabalaka sa imuhang seguridad? Wamad. Ito po yung interview sa kanya no buhay pa siya. Ayan, titingnan natin, ulitin natin. Siya nahitabo karon kap daghan ang nagsakay na mga nitabang. The day before, November 24. Isang araw bago siyang pinatay, ito pong interview sa kanya, tanong sa kanya. Kap, siya nahitabo karon kap daghan ang nagsakay na mga nitabang sa imuha. Wa ba ka mabalaka sa imuhang seguridad? Wamad. Ang kabalaka guro, akong gikabalakan, ang nervyos sa kong pamilya. Siyempre, isip pamilya, isip minahan, isip pamahan, isip mga anak, isip mga parinti, mga amigo. Hindi daw siya natatakot. Tinanong siya noong November 24, 25 siya pinatay. Ang kinatakutan lang ng kanyang pamilya. Aka sa tuwa. Pero sa ako amang good, karing mga lagad ka nga pabor sa katauhan, mubarog jug ka. Kaya sabi na, ang prinsipyo naman daw niya kasi kuno, pag ikaw ay nanilbihan sa tao at tatayo ka para sa mga tao, ay isang bagay na dapat pinaglalaban. Yan sinasabi. O mani rason nga naata der. At saka yan daw ang rason bakit siya naging kapitan. Permanente na yun na ang critical sa mga kinabuhi. Permanente naman daw ang critical. Laging may risko ang buhay pag ikaw ay nanilbihan. Hagbay ra ko nakigbisog, nakigdrog kriminal, murderer. Lagi nandun siya nakipaglaban, laban sa mga murderer, sa mga drug, mga kriminal, yan ang sinasabi niya. Kaloy sa Diyos, buhi pa man ko. Sabi, kasawa ng Diyos, buhay pa rin ako, sabi niya. Mutuo man Diyos ko. Naniwala naman kasi ako. Kung patay yung ganing adlaw, patay. At kung patayin ka ngayong araw, mamatay ka naman talaga. Patay yung ganing adlaw. Bisan pag kung saan ni mo exercise anang panahon na, bisan pag kung saan ni mo camping. Kahit anong gawing exercise, kahit anong gawing pag-iingat, basta patayin ka, patay ka. Nag-jogging ka diya, pag kumanaray na what break, wa nag-camping, hubog ba rin, nabanggaan ka, patay. Kahit yung minsan nag-jogging ka, masasagasaan ka ng lasing na driver, mamamatay ka rin. Mga kinong ginikwento. Kung kanya akong pagigbisog para sa katungod sa mga katauhan mo. Ay niyang pagkipaglaban para sa mga
karapatan ng mga tao hinungdan sa kong kamatayon, at siya magiging dahilan ng aking pagkakamatay, so be it. so be it. Ibig sabihin, kung yan man ang mangyari, mangyari na. At least, di ko malimtan sa katawan. At least hindi na siya makakalimutan ng mga tao. Sa 3 de Mayo, Ciudad Tadigos. Dito sa Barangay 3 de Mayo, sa lungsod ng Digos City. Nga doon ay dudong bukol ni Labay ang 3 de Masabi na, maalala ko na mayroong isang dudong bukol na dumaan sa Barangay 3 de Mayo. Mayo aning Ciudad Tadigos. Yan barog para sa ilang katunggan. Lumaban para sa kanila. So yan po yung interview sa kanya kay Dodong Oscar, no? Kay Oscar Dodong Bukol. At ang nag-interview ay si Jerry Loyacan. So, pakinggan natin ulit sa original language niya, sa Cebuano language. Total na, na-translate ko na. Kap, siya nahitabo karon kap daghan nang nagsakay na mga nitabang sa imuha. Wa ba ka mabalaka sa imuhang seguridad? Wamad. Ang kabalaka guro, ang akong gikabalakan, ang nervyos kong pamilya. Kanya kinatakutan yung nervous ang kanyang pamilya. Siyempre, isip pamilya, isip inahan, isip pamahan, isip mga anak, isip mga parente, mga amigo, kabalaka sa tuwa. Pero sa ako amang good, karing mga lagad ka nga pabor sa kanila. Sabi niya, natatakot siya para sa kanyang mga kaibigan, mag-anak, at pamilya. Pero sa kanya kasi, pag ikaw ay nanilbihan Tauhan. sa tao, mubarog jug ka, mao man ni rason nga naata. Tatayo ka talaga. Adere. Kaya yan man daw ang rason kung bakit siya naging kapitan. Permanente na yun na ang critical sa mong ginabuhi. Permanente daw yan na andyan na ang mga sabihin niya critical, risko sa kanyang buhay. Hagbay ra kung nakigbisog, nakigdrog kriminal, murderer. Ilang beses siya nakipaglaban sa murderer, kriminal. Kaloy sa Diyos, buhi pa manggo. At sa kawan ng Diyos, buhay pa rin ako. Mutuo mo jud ko. Patay yung ganing adlaw, patay. Na kung mamatay ka talaga. Bisan pag unsaon nimo kahit anong klaseng exercise anang panahon na, bisan pag unsaon nimo camping, nag-jogging ka diha pag humanari na what a break wa nag-camping. Kasi kung minsan nagja-jogging ka na wala nang break yung mga namamaneho, mamatay ka, masagasaan ka. Hubog ba na, nabanggaan ka, patay. Kung kanya akong pagigbisog para sa katungod sa mga katauhan, mahinungdan sa kong kamatayon, subi it. Kung yan man ang dahilan sa aking pagkamatay, yung pagtatayo para sa bayan, so be it. Ibig sabihin, mangyari na kung mangyari. At least, di ko malimtan sa katawan, dari sa 3 de Mayo, Ciudad Tadigos, sa Davao. Nga doon ay dudong bukol ni Labay, ang 3 de Mayo, aning Ciudad Tadigos. Kahit kumamatay ako, at least hindi ako makalimutan ng mga tao na minsan sa buhay nila may dumaan sa Barangay 3 de Mayo na pangalan ay Dudong Bukol Jr. Yan barog para sa ilang katungod. Na tumayo para sa kanilang karapatan. Yan po. Nakakakano. Kumbaga kung tanungin mo ako, parang merong premonition siya na may mangyari sa buhay niya. So, ang sa akin lang naman ito, baka titingnan ito ng PT Poms Director at paimbestiga. Pero kung duda ko rito, pasensya ka na Mayor Joseph Cagas, wala akong ibang maituturo na dahilan kung sino papatay, kundi ikaw. Pakinggan natin yung kritisismo ni Dudong Dudong Bukol laban kay Mayor. Ngayon, marami na mga tao nakakaalam. Ito mga kapatid ko. 1 billion na umabot na 2 billion ang budget ng Digos City. Pero nag-attempt o sumubok mag-loan si Mayor Joseph Cagas. At ang kanyang mga kasamahan, 1 billion na loan. Sino naman magbabayad niyan? Kitang tayong lahat ng mga tao magbabayad niyan ng lungsod na to. Bakit ka pa maglolo ng 1 billion? Ang iyong kapatid ay congressman din.
Bakit ka maglo-loan na naka-loan ka na first term pa lang? 600 million ang unang loan. At ikaw, pinakamaswerteng mayor. At kapag mayor ka, ikaw may pinakamalaking pera na hinahawakan sa lungsod ng Digos. Nga, pinagsusukat yung mga bahay dito sa Digos. Ngayon, nakabawas, siguro sa gastos, dahil nagkikritisismo, nag-iayaw, nagkikritisize si Dudong Bukol. Pumunta doon sa City Hall, tandaan nyo ito mga kapatid. Hindi na pina-implement ang 100% increase. Ano ba yan? Amilyar? Kahit naka less ng 40% ang babayaran ng mga mamayan sa Digos dahil yun ang pinaglalaban niya. So, ibig sabihin, dyan mo makikita yung kapangyarihan ng live streaming sa pakikipaglaban. At mismo yung mayor ay binabaan yung sigil mula sa mga mamamayan dahil lang sa kanyang live streaming. Ang lahat ng aking live, ang nakapag-benepisyo ay lahat ng mga mamamayan sa Digos City. $2 billion na budget sa Digos. Ayan, napanood na natin yan. No? Ibig sabihin, inulit ko lang. Ito, maghanap tayo ng ibang video na kung saan ay binibiran niya si Mayor. Ayun na, wala na naman ako. Anyway, so ito, i-ano natin yung isang live stream niya. Siguro nagtatrabaho yung mga tao ni Mayor at tinitira yung aking live stream. Nawawala-wala. Galing naman ni Mayor. Galing mo, Mayor. Hindi naputol-putol live stream ko dahil sa iyo. Yan. Ito naman ang banat naman ni Dudong Bukol. Buhay pa siya nito. Kadato. Yan. Grabe palduha. Grabe daw. Walang nakuratan mi. Grabe daw. Dami mong pera. Kaya nabibigla kami. Walang nakuratan mi. Kaya yan ang nagugulat kami. Nganong nikalit kag kadato? Bakit bigla kang yumaman? Nganong nga imong mga anak nindot na kay mga sakyanan? Bakit ang iyong mga anak ay napakagara ng mga sasakyan? Nganong nalagay Twin Mountain Resort? Bakit meron kang Twin Mountain Resort? Nganong nalapog kay property dito sa dako kay kayutaan dito sulop? Nabikon ka palang malaking property sa Sulop. Ang Sulop po isang bayan sa Davao del Sur. Napaganay bago. May baro pa bago. Nala po des Bansalan, gipatamnan ni Mugdurian. Sa may lupa ka na rin bago sa Bansalan, Dansalan. Pinataniman mo ng durian. Nala po yung bago, Yor. Mayroon pa bago. Gipatamnan ni Mugdurian, nas Bansalan. Pinataniman mo ng durian diyan sa Bansalan. Ang imo ang anak, Diris Testimayo, Patchabok Lote, pinakamahal nga subdivision. Ang iyong anak dito sa Barangay Tres de Mayo, andyan sa pinakamahal na subdivision. Wapo yung balay. Gwapo pagbalay. Ang balay ni mo sa Ruas Timo. Bahay pala balay. Sa diyang na mayor ka. Ito, balik natin kunti. Nakalimutan ko. Ang balay ni mo sa Ruas Timo. Sa diyang na mayor ka. Ang atbang si mong gawas sa mong balay. Ipalit ni mo. Ang bahay mo dyan sa Ruas pa lang ulit ay binili mo. Grabe naman. Wapo na po kayo. Maganda na rin. Ang farm ni mo sa una. Ang farm mo noon. Perting lapuka. Kahoy na sa una ng pandunganan niya. Karon, sa mintado na tanan. Farm ni mo sa una. Wapo na po kayo. Ang farm ni mo sa una. Kaperting lapuka. Kahoy na sa una ng pandunganan niya. Ang farm mo noon ay
Dati ay lapok, ibig sabihin putikan at kahoy lang ang bubong. O ngayon, Karon, samentado na tanan, Oh, pati ngayon. salog. simentado na lahat, pati sahig. Samentado tanan, pati parkinganan sa imong farm. Pero simentado lahat, pati parking ng farm. Perting nindota. Grabing maganda, sobrang ganda. Di na yung ana sa una, kabalotana. Hindi yan ganun nung araw at alam mo yan. Kay mo mga sarina karon, tagapit 100,000 ang buok. At ang sinusot mo ngayon na damit, halos 100 piso ang halaga. 100,000 piso ang halaga. Pipila sa imong ginasuot, Prada, Ilan mga sinusot mo ay Prada, Boss. Boss. Kanong saan na mo na purchase? Kailan mo ba nabili yan? Kanong na naman kay manukan karon? Bakit meron ka manukan ngayon? Kaperting dakuha. Na grabing laki. Manok panabong, dako ilang farm. Manok na pangsabong at malaking iyong farm. Kaya lang, sa diyan lang na mayor ka. Kanong saan ka na nabong? Alang-alang ng... ulitin natin, hindi ko nakuha. Kaperting dakuha. Manok panabong, dako ilang farm. Kaya lang, sa diyan lang na mayor ka. Kanong Nung araw, alang-alang doon kay Mayor ka. saan ka na nabong? Saan ka ba nagsasabong Sa diyan na mayor ka. nung Mayor ka? Ganang Twin Mountain Resort. Kaya yung Twin Mountain Resort. Sa diha man ang na mayor ka. Yan, nangyari lang yun, naging Mayor ka. Human man as pandemic, di ba? Tapos ng pandemic yan. Diha man as pandemic. Nandiyan pandemic. Na time na ginawa. Pila ka milyon kantila na na? Ilang milyon ba ang halaga doon? Perte ka dako. Kanong karon naman yun na nahitabo sa diyang mayor na ka. Ngayon na ito nangyari, nang Mayor ka na. Grabe palduha. Yan, grabing yaman, mayaman. So, ibang, hanapin naman natin ibang salita dyan, Juan. Yung banat niya kay Mayor Cagas. Kaya walang ibang pumatay nito si Mayor Cagas na. Mayor Cagas, ikaw na pumatay nito. Matindi. Hindi ako maniwala na hindi ikaw na pumatay nito. Ayan. Papakinggan natin si Dodong Bukol. Daghan kayo kaangay masayra ng katawan. Dapat maraming maraman ang mga mamayan. Inyo ni mga kaigsunan. Ito po mga kapatid. 1 billion na o apit na 2 billion matagtuig ang budget sa tong syudad sa Digos. Malapit na sa 2 billion ang budget ng lungsod ng Digos. Pero nag-attempt og loan si Mayor Joseph Cagas. Napanood ko na to kanina. Nag-attempt doon ng loan si Joseph. Si Joseph Cagas. Ito, yung iba pa, tingnan natin yung ibang mga tira niya. Pakinggan natin itong isa. Yung kanyang sinabi. Ito, ipalabas ko itong isa pang bagong niya, yung isang vlog niya. Ito po. Peñas sa kantidad. Asa man imong ipanghambog? Sana yung pinagyayabang. Kanang palengke. Yung palengke Nga gitukod sa una sa panahon ni Mayor Joseph Peñas. na pinatayo nung sa panahon ni Mayor Joseph Peñas. Kantidad na 100 million plus. Na ang halaga ay 100 million plus. Pagkahuman iimuhang giparenovate nga hapit 400 million. At nung pagkatapos niya, nung ikaw mayor, pinarenovate mo, 400 million ang gastos. Tanawa daw. Bastante ba na 400 million na imuhang Tingnan mo nga kung tama ba yung 400 million ang ginastos mo. Na yun lang naman ang ginawa mo dyan. gitukod. Yeah? 100 million kapin. Pinatayo ng 100 million kapin, ibig sabihin 100 million pesos. Pero
nung nirenovate mo, sobra na 400 million. Imong giusab, hapit 400 million. Oh. Tanawa daw na ninyo katawan. Tingnan mo yan. Oh. Mo na mo ipanghambog. Ayan ang ipinagayabang mo. Kaning barangay hall nako nga gitukod 3 million. Imong gipayo, girehab lang ha, dili gitukod. 6 million. Lang, 6 million. Karon wa pa mapusli. Mo na imong ipanghambog. Hindi pa napakinabangan tapos pinagayabang mo. Kasabot. Hindi ko makaintindi. Asa kanang award nimo. Asa For ang compliance sa mana. Asa ang award mo? Maka-comply ka sa mga papel, mga requirements, mga papel-papel. Ka-award ka. Ka-award. Yan na talaga. Kung sa'yo pakuhan ko ba? Palong na. Yan. Mang. Sa to lang, kung ano ang ginawa ni Mayor, yan ang ginagawa sa mga bidding sa flood control projects. So, ito naman, tingnan natin, ito, may litrato siya kay, kasama niya si Sara Duterte. Tingnan natin. Kasi diehard Duterte supporter siya eh. Ayan. Yan, si Dodong. Ay, nako. May music. Tingnan na lang natin kasi may music. Ayaw ko ano ko. Ayan, si Sara Duterte kasama niya. Ayan, si Mayor Dodong, si Kapitan Dodong. Okay. So, ano pa bang iba? Digos Peace and Order. Subukan natin ito. Yan. Pakinggan natin si Dodong. Kung wala ko nagyaw-yaw diri sa social media, dili aton sa Mayor Joseph Cagas nga nilabay pila na kasimana katong GNT. Kaya kung hindi daw siya nagyaw-yaw sa social media, hindi daw puntahan ni Mayor yung GMT. Dili ato ni Joseph Cagas, dili istoryahon tong biktima nga gitulis. Hindi daw niya kausapin ang mga biktima na hinold up. Kaning mayor na mo dire, dako pa kay budget, 100 million kapin. Yung mayor namin dito, malaking budget, 100 million daw halos. Matag tuig yun sa na kada taon. Paggamit, kay dali ray pagawas ng kwarta si siya may ginagamit, pinamadali na Intelligence Fund. Yung pera para sa Intelligence Fund. 100 million pesos pa lang Intelligence Fund ni Mayor dyan. Grabe. Mo ba na naidali kay Makaukaw? Ganyan, pinakamabilis niyang manakaw. Yung Intelligence Fund na 100 million. Tanan, mo na pinakadali kay Makaukaw, Intelligence Fund. Sa lahat ng pinakamadaling nakawin yung Intelligence Fund. Kung nag-iunsa ni mo, Mayor Joseph Cagas. Ano ginawa mo sa Intelligence Fund, Mayor Joseph Cagas? Ang 100 million kapin sa Intelligence Fund matagtuig og sa peace and order program. Sa 100 million kada taon para sa peace and order. Unay pangutana diha sa mga katauhan. Yan ang tanong ng mga tao. Ipakita daw. Ipakita mo, Mayor. Tagaan na gani mo mga pulis. Wow, kay kakapalit diyan si Inmax. Tingnan mo yung mga pulis mo, hindi ka nga nakabili kahit Inmax na motor. Palit ka motor star yung Rusi mga motor. Man mo tubag ng mga media ni mo sa mua? At sasagot ang mga media mo sa kanya. Ibig sabihin, tinitira siya ng media. Kanay mo mga media. Tanawa na yung mga media. Gibadjitan mo 7 million. Yung mga media mo, binabadjitan mo 7 million. Magrabe na pagtaas sa buwisan rin sa Digos. At tataasan mong buwis sa Digos. Magtukod lang ka bisig CR. Magpatayo ka lang ng CR. Dapat makuha ng building permit. Magtukod lang ka bisig CR. Dapat makuha ng building permit. Magpatayo lang ng CR, dapat kukuha ng building permit. Magguba kasi mong CR. Magagiba ka ng CR. Mukuha kag building permit, dapat i-post pa yun na ng City Engineering. Kukuha pa rin ng building permit, i-post pa doon sa City Engineering. Kusok kayo mo mga namaligyag, balot niya, ginanggang, tanan, kada adlaw arkabala. Ang mga lahat na nagbebenta ng balot, araw-araw may arkabala, may buwis na sinisingil. Kuman, iswildo lang yun na yung mga media nga way mga pulos. Tapos siswildo. Pag-inom-inom para City Hall. Siswildo lang sa media na walang kwenta at inom-inom lang sa City Hall, mga media. Awa ko na. Tingnan mo yan. Kung wala ko nagyaw-yaw na social media,
Dili Tanawa mo yan, kung hindi ko nagyawi sa social media, ay walang mangyari. Yun ang ibig niya sabihin. Tingnan natin, may iba pa siya mga kinuwento. Pakinggan natin. Ita-translate ko lang po. Ito pa rin. Ito pa. I-play natin. kunya magsabay mi. Ako kaysa nagsabay mi sa opisina ni Nung Tata. Diya nagsabay mi Mayor Joseph Cagas, sabay mi kaon. Akanang mayor na to testigos, mag-boss yun na perminte. Ako na post, mag-boss na siya perminte kang Manong Tata. Nakasabay doon yung nakain. Kumain si Mayor Joseph Cagas. Lagi daw yung tinatawag na boss si Mayor Tata Sala. Sasi mo aguhob. Kuya Ibig sabihin, si Tata Sala kaibigan ni Dodong Bukol. So, ito pa isa, nabukulan si Dodong Bukol nangyari dito. I-present natin isang pang salita niya. Ito. Yes. Yan. Asa man imong ipanghambog? Saan may pinag-iayabang? Kanang palengke. Yung palengke? Nga gitukod sa una sa panahon ni Mayor Joseph. Nakuha ko na. Anyway, tingnan natin uli yung actual incident bago natin bago tayo umalis. Naku, may tumatawag. Ito. Po yan. At tumis akong sauran. Ayan, nakapula na kotse, Mo ni nakita ni mo ni At pitaka. saka yung killer. Lagi ano mo dalan. Kaniya. Kinsay tagiyaan kinsa may John Ray. Sino pa may-ari? Labador. John Ray Labador. Sir John Ray Labador. Pinatay binigay siya. Grabe. Para manakbo yung mga testigo, tuloy-tuloy paputok. Tabang! Lapo-lapo niya. Ang kwan pa dito sa kanyang live stream, may nag-warning lay na huwag na siya mag-live kasi papatayin siya. Ibig sabihin yung nag-warning, alam niya kung anong balak sa kanya. Sige, goodbye po. Kapitan Dodong Bukol, Oscar Dodong Bukol Jr. Hindi po malalagay sa wala ang iyong pinaglalaban. Tutulungan ka namin at tatawagan ko po yung PT Homes at ipalo para ba imbestigahan. Ang suspect ko talaga, yung pasensya ka na, Mayor Joseph Cagas. Walang iba po nagpapatay dyan kundi ikaw. Ikaw at ikaw lang ang may dahilan para pumatay sa kanya. May treat doon si Tata Sala sa kanya? Tingin ko hindi. Kasi kakampi niya si Tata Sara sa pagka-Duterte. Matindi po ang lugar dito. So, may Mercado, Cathy. Si Beverly Cruz, may treat ba si Tata Sala? Tata Sala, kasi Manwa, ano daw sabi, anong sagot mo nito? May treat daw kayo sa kay kasama mo sa Duterte Group, si Kapitan si Kapitan Dodong Bukol. So, Andre Gueco, 3762, watching from Singapore. Tapos, Hormy, D1N, hala sa amin yan sa Digo City, pinatay para magaling na kapitan yan. Oo, kapitan nyo, magaling to. Roy, shout out, parente, here in Alberta, Canada. Parente, kumusta dyan? Beverly Cruz, sure na ba, attorney, na si Cagas pumatay? Walang ibang dahilan. Si Cagas yung pumatay dyan. Sigurado ako dyan. Mercado Cathy, ito pa ba yung ginurgur nila? Bata pa, kawawa naman ang mga anak nito. Bata pa mga anak niya. Si Perny Pinto Sr. Tapos si Regine Ford. Magandang tanghali. Attorney Kausing, Cassandra Daisy. Ingat po, Dr. Toto, the Filipino needs you. Salamat po, Mercado Cathy. May prinsipyo itong kapitan na ito. Rodi Rabi, BBM swapang layas na sa Malacanang. BBM Kurakot, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Sabi naman ni
Laarni Covero 3465. Maayong udto. Libre 7272. Halong kapirmito. Rodi Rabi, BBM, we don't like you anymore. Tapos John Suarez, dahil na-corner na ang Marcos admin, gagawa na sila ng lahat ng kademonyuhan nila na sa likod ay mga hardcore followers nila na talaga sobrang puot at galit sa mga Duterte at allies. Tapos, Mood Chip 96928. Engineer Toto, kindly tutukan mo itong kaso ni Kapitan Bukol, a barangay captain in one locality in Davao del Sur, particularly Digo City, if I'm not mistaken. Tama po kayo, Mood Chip. Jose Martinez, yan bang anak ni Douglas Cagas? Anak po ito ni Douglas Cagas, si Mayor Joseph Cagas. Vicente Junior Barnido, Engineer Attorney Toto, Tirador, God bless po. Japs 25, mag-ingat kay Engineer Toto kasi feel ko madami nainggit at asar kapag natatamaan mo sila. Mercado Cathy, Engineer Toto Kasing, good morning, and good morning also to my kababayan. Pastor Rodi Rabi, Dr. Kasing, you are in my prayers. Everybody stay safe. Happy, healthy, always. God bless po. Sino pa? Si Tom Araneta. Ingat lang, brother, at they have no more fear of the Lord. Ganun nga nangyari. So, si Beverly Cruz, may treat daw si Sala sa kanya 1 week ago. Alamin natin yan. Pwede nating tawagan si Tata Sala. Binuran niya yung video pero gikopya na. Roy, saan ba yung video na yon? Halong-halong kamuda. Beverly Cruz. Facebook.com, share. Tapos si Helen Bagyo. Onyot Lopez, 5 EM. Tata Sala po, kasama yan sa nagpapatay kay Kap dahil inamin ni Kap Dudong na pinagsasabihan siya ni Tata Sala na di na sumama sa Duterte. Huwag na sumama sa Duterte. Roy, madakpan ang assassin, kakantag yapon na yan siya ang mastermind. Vin Singson, alangan naman rugby boy ang pumatay. Tapos Carloy, Bukal, Beverly Cruz, attorney, pinasa ko yung video ni Sala na nag-treat. Okay. Brian Oquino, kasabwat yung nagsauli ng wallet, pambabae pero lalaki yung ID na pinakita ni Kapitan na kapag tataka. O sige, tingnan ko nga. May pinasa ka ba? Tingnan ko ba yung pinasa mo na kwan na ito, tikaw, saan ba yung pinasa mo? Sino ba nagpasa noon? Si Beverly. Kasabwat pala yun sa ulit ng ID. So, Beverly Cruz. O ba't wala? Wala kang pinasa, Beverly. Nakita ko, Beverly, ano mo, wala ka pang napasa sa messenger. Tingnan ko sa messenger. Nabuksan ko na messenger wala. Tika mo na.
Okay. Okay. Sa sunod na tayo mga ano, no? May karugtong tayo ng live. Ito, follow up natin ito. Okay, at Onyot Lopez. So, si Mayor Cagas talaga nang papatay nito. Baka matalo siya kapag si Dudong ang tatakbo sa 2028. Gaya pala. Talagang si Mayor. Tapos, Joe Sanchez, Dr. Toti, confirm pa ba? Humba na si Atty. Harry. Tapos, takot si Mayor Cagas, Norman Ferraro. Okay. Okay, hanggang dyan na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat.